ni Asako at tinanong niya ito kung kailan ang kanyang kaarawan. Sinabi sa kanya ni Yuji na kaarawan niya ngayon, kaya tinanong niya ito kung ano ang gusto niya sa kanyang kaarawan. Sinabi sa kanya ni Yuji na gusto niya ng mas magandang tagapangalaga. Kinagat niya siya at namumula siya, kaya sinabi niya sa kanya na ibibigay niya sa kanya ang pinakamagandang regalo sa lahat. Tinanong niya siya kung ano ito, at sinabi niya na siya ang magiging regalo. Iyon ang naging unang pagkakataon niya, at nagtanong si JB kung minsan lang nila ito nagawa. Sinabi pa ni Asako na nakumpleto na nila ang paggawa nito araw-araw mula noon. Bumalik si Yuji na may dalang ramen, at nagkunwari si JB na parang wala silang pinag-uusapan dahil natatakot siyang marinig sila ni Yuji. Sinabi sa kanya ni Asako na ito ang dahilan kung bakit hindi siya nakakaranas ng heaven. Hiniling niya sa kanya na subukan siya dahil sinanay niya itong mabuti, at sinabihan siyang uminom muna ng ilan ngayon. Pagkatapos ng ilang bote, tumawag si Asako para bigyan ng espesyal na misyon si Yuji. Ngayong tuluyan ng nalasing si JB, gusto niyang bigyan siya ng magandang oras ni Yuji. Hinila niya siya sa kwarto, at hindi siya binitawan. Tinawag niya ito sa kanyang unang pangalan, at sa halip na kainin ang karne ng hapunan na inihahanda niya, sa huli ay nilalamon niya ang kanyang karneng rifle. Lumipas pa ang ilang taon, at nagsimulang bumaba ang kalusugan ni Asako. Napansin ni Yuji na nanginginig ang kanyang mga kamay sa tuwing nagsisimula siyang uminom, at nakikiusap sa kanya na huminto dahil siya na lang ang natitira sa kanya. Kahit ilang beses niya itong tanungin kung siya ay may sakit, magsisinungaling siya sa kanya at sasabihin sa kanya na wala siya, ngunit napansin niyang may mali sa kanyang katawan. Nagsimula siyang mag-zoning ng higit pa, at ang kanyang kalusugan ay nagsimulang maging sanhi ng kanyang hindi pagtatrabaho. Tumalala pa ito nang makatanggap siya ng tawag, hindi niya magawang sagutin ang telepono, kaya kinailangan nitong sagutin ni Yuji. Sa kabilang panig, isang ahente ang nag-uutos kay Asako na tumugon sa kasalukuyang misyon at hinihimok ang Article 9, na magiging dahilan upang siya ay mabilanggo kapag tumanggi siya. Dahil sa kanyang kasalukuyang kalusugan, sinimulan ni Yuji ang kanyang mga trabaho. Pagkalipas ng ilang araw, tinanong ni JB si Asako kung bakit hindi niya ito kinakausap sa site, ngunit inamin sa kanya ni Asako na hindi siya ang taong gumagawa ng trabaho. Si JB ay sumigaw kay Asako dahil sa pagpapagawa kay Yuji sa kanyang mga trabaho sa parehong paraan na pinilit siya ni Oslo, ngunit iginiit ni Yuji na ito ang kanyang desisyon dahil gusto niyang balang araw ay makabawi kay Asako. Nag-aalala si JB na nadadala si Yuji sa pamumuhay ni Asako, ngunit iginiit ni Yuji na ito ang paraan para makahanap siya ng kahulugan sa kanyang buhay. Sinigawan ni JB si Asako at dinala si Yuji sa labas, pinaputukan ng bala ang kanyang kisame habang papaalis siya. Sa ibabaw ng ilog, isiniwalat ni Yuji na sinabi niya kay Asako na gusto niyang maging katulad niya, at iniisip kung alam ni JB ang tugon ni Asako. Sinabi sa kanya ni JB na malamang na ayaw ni Asako na dalawa siya sa mundong ito, ngunit masaya siya na tinitingala siya ni Yuji. Tinanong niya ito sa huling pagkakataon kung ito ang landas na gusto niyang tahakin, ngunit sinabi niya sa kanya na ito lang ang tanging paraan upang mabayaran niya ang utang na mayroon siya para sa kanila. Pagkaalis nila, sinabi sa kanya ni Asako na pupunta siya sa Amerika para pumasok sa military school. Isang malaking itim na lalaki ang nagtanong sa kanya kung para saan siya sa palabas na ito, at isiniwalat ni Yuji na ito ay dahil tinapos niya ang kanyang mga magulang. Ikinagulat niya ito, ngunit sinabi ni Yuji na nagbibiro lang siya. Pagkatapos ma-certify, sinabi ni Yuji sa lalaki na dapat siyang bumili ng sarili niyang sapatos kung ayaw niya ng athlete's foot. Nagtataka ang sundalo kung paano niya nalaman ito, at ibinunyag ni Yuji na siya ay sundalo mula noong bata pa siya, ngunit sa tingin ng lalaki ay nagbibiro lang siya. Sa kwarto, tinawag siya ng lalaki na Asian boy, ngunit sinabi sa kanya ni Yuji na Japanese siya at ipinakilala ang kanyang sarili bilang Yuji. Kinukutsa siya ng lalaki at tinawag siyang Eugene dahil mukha siyang babae, ngunit itinutuwid siya ni Yuji at sinabi sa kanya na ang kanyang nakakabaliw na musika ay nagpaparindi na sa kanya. Kinuha ito ng lalaki sa magandang sport, at ipinakilala ang kanyang sarili bilang Danny Boner. Tinawag ni Danny si Yuji na pandak at sumuko si Yuji. Kinabukasan, sinampal ng commander si Yuji sa mukha dahil pinalaki siya ni Asako, kaya dapat siyang magpasalamat at matuwa sa sampal. Sa panahon ng pagsasanay, nahuhuli si Danny at hiniling kay Yuji na maghintay, ngunit sinabihan niya itong itigil ang lahat ng paninigarilyo. Kahit na lumalangoy sila, mas mabilis na mapagod ang malalaking kalamnan ni Danny, at sinisikap siya ni Yuji na palakasin ang loob. Tinanong niya siya kung ano ang kanyang gagawin kung ang isang babae na may malaking dibdib ay nalulunod,
At ito ay nagbigay inspirasyon kay Danny na lumangoy ng mas mabilis kaysa sa isang pating. Sa tanghalian, pinagtatawanan ni Danny ang bagong mukha ni Yuji, ngunit sinabi sa kanya ni Yuji na ang kanilang commander ay naging malupit kamakailan. Sinabi sa kanya ni Danny na sa tingin niya ay isa siyang bakulaw na hindi makakapag-asawa, ngunit tinawag siya ni Yuji na kaakit-akit. Iniisip ni Danny na si Yuji ay baliw, ngunit si Annie ay nagmula sa likuran at pinarusahan si Danny. Sa panahon ng range practice, pinatama ni Yuji ang bawat isang bala sa punto na ikinagulat ng commander. Dahil si Asako, ang pinakamahusay na sniper sa mundo, ang tanging nakagawa ng ganoong gawain. Narinig ng isang batang babae ang kanilang pag-uusap, at nakita si Yuji na ginawada ng unang pwesto sa sniping. Siya ay lumapit sa kanya mamaya sa gabi na humihiling sa kanya na makipag-usap sa kanya. Ipinakilala niya ang kanyang sarili bilang si Millie, at nagtataka si Yuji kung bakit ang mga malulupit na babae lang ang nakukuha niya. Sa tabi ng swimming pool, pinipigilan siya nito matapos siyang suntukin hanggang sa humingi ng tawad. Kinikilala niya siya bilang second place na sniper, at tinanong siya kung ano ang gusto niya. Gusto niyang labanan si Yuji kaya pinatikim siya ulit ni Yuji ng suntok. Sinabi sa kanya ni Millie na ang ibig niyang sabihin ay marksmanship, at magkasama silang nag-aayos. Gamit ang kanyang sandata, sinabi niya sa kanya na ang kanyang ama ay madalas na tumama sa mga target na ito kapag sila ay nasa labas ng saklaw, ngunit pinaniniwalaan na ang lahat ng ito ay siya lamang ay lasing at nagsisinungaling. Nabigo ang unang shot ni Yuji, at sinabihan siya nito na mag-chill out dahil 6 na shot na lang ang natitira sa kanya. Tinanong siya ni Yuji kung ano ang kulay ng langit ngayon, at nagpuntirya at nagpaputok, na tumama sa target. Sinabi niya sa kanya na malamang na hindi nagsisinungaling ang kanyang ama, at nakahanap si Millie ng taong mapagkakatiwalaan niya. Pagkatapos ng araw na iyon, natapos ang kanyang pagsasanay at ipinadala siya sa ibang bansa para sa kanyang huling pagsusulit. Sakay ng barko, tinanong siya ni Danny kung ano ang binili niya gamit ang kanyang pera dahil nakakuha siya ng kotse, ngunit isiniwalat ni Yuji na relo lang ng babae ang nakuha niya. Pinagtatawanan ni Danny ang kanyang relo, at ang Asian na pangliligaw ni Yuji, na sinasabing binibigyan ni Yuji si Millie ng maliit na kamay ng orasan, habang si Danny ay maaaring ibigay sa kanya ang mahabang kamay ng orasan. Narinig ni Millie ang kanyang mahalay na wika at sinipa siya. Habang nagtatalo sila, isang random na weirdo ang naglalaro ng dating simulator kasama ang kanyang nakababatang kapatid na babae, at nawala sa sarili habang inaalis nito ang kanyang saplot. Nagtataka sila kung paano niya ito ginagawa ng walang kahihiyan, at nagtataka kung anong wika ang kanyang sinasalita. Si Yuji ay may kultura sa paksang ito, at alam niya na siguradong siya ay isang kapwa-tao ng kultura mula sa Japan. Araw-araw, inuutusan si Yuji na gawin ang sinabi sa kanya at bumuo ng kanyang kumpiyansa, hanggang sa isang araw ay na-deploy sila sa aktwal na battlefield. Sa loob ng kagubatan, tinitingnan ni Yuji ang kanyang squadron. Isang dating magnanakaw ng kotse at thug mula sa Arizona, isang mahirap na babae na dati ay nagbibenta ng sarili sa mga banyo, isang anime otaku na gusto ang kanyang kapatid na babae, at sa wakas, isang sniper na hindi kayang pumatay ng sinuman. Sila ang pinakawalang kwentang grupo sa buong army, ngunit pinutol ni Danny ang kanyang mga iniisip at tinanong siya kung gusto niyang kunin ang ibong iyon para sa pagkain. Tinutukan ni Yuji at nagpaputok, tinamaan ang ibon, ngunit nagsimulang sumuka. Iniisip niya kung paano niya haharapin ang pagpatay sa isang tao kung ito ang nagagawa sa kanya ng isang ibon. Sa loob ng kanilang mga tent, ipinakilala sila sa kanilang acting commander sa field. Nagsimula ang kanilang mga araw ng pagtatakda ng mga bitag, ngunit isang gabi, napagtanto ni Yuji na paparating na ang mga kaaway para sa kanila. Nakapwesto sila habang nagsisimula ang labanan at nagpaputok si Yuji upang i-neutralize ang kalaban, ngunit sumuka pagkatapos ng pagbaril. Ang kanyang mga kaibigan ay patuloy na nakikipaglaban sa mga frontline habang naghihintay sila ng reinforcements, ngunit si Yuji ay nagsimulang nanghina. Sinabihan siya ng kanyang commander na ipikit ang kanyang mga mata, at napagtanto na ang lahat ng kanyang mga kaibigan, ang kanyang nag-iisang pamilya, ay maaaring mamatay. Ang mga ginugol niya sa buong oras na ito at pinagsaluhan sila ng tawanan at pagkain, lahat sila ay ang kanyang pamilya na lumalaban upang protektahan siya mula sa kaaway. Sinabi sa kanya ng komandante na ang kaaway ay hindi makatao, at okay lang na mag-alinlangan kapag pumatay ng mga tao, ngunit hindi siya dapat umupo at panuurin ang kanyang pamilya na namamatay ng walang magawa. Sinabihan siya ng kanyang commander na patayin sila, at akuhin niya ang buong responsibilidad para dito, na binibigyan niya siya ng pahintulot na gawin ito.
Isa-isang bumagsak ang kalaban, at kahit na kinasusuklaman ito ni Yuji, patuloy na binibilang ng commander ang dami ng mga kaaway na na-neutralize. Wala ni isang bala ang nasayang, at ang buong frontline ng kaaway ay nalipol. Patuloy na gustong makipaglaban ni Yuji, ngunit pinigilan siya ng komandante, sinabi sa kanya na maayos na ang lahat at maaari na siyang matulog ng mapayapa. Matapos mawala ng malay, nagising si Yuji sa kandungan ni Mili na nag-comfort sa kanya. Sinabi niya sa kanya na ang lahat ay naligtas niya, at lagi nilang susuportahan ang isa't isa, at hinding-hindi niya hahayaang mamatay siya. Pagkaraan ng ilang sandali sa larangan ng digmaan, naging mas malakas ang kanyang determinasyon at hindi siya naimpluwensyahan ng patuloy na mga labanan at pagsabog sa paligid niya. Si Danny, gayunpaman, ay nagsimulang mawala sa paningin kung ano ang tungkol sa digmaang ito at kung ano ang ibig sabihin ng pagkapanalo. Ngunit ang kanilang deployment ay natapos na, at si Yuji ay nakaligtas sa kakilakilabot na background kasama ang lahat ng kanyang mga kaibigan. Sa kanyang pag-alis pabalik sa kanyang tinubuang bayan, lumapit si Danny kay Mili at tinanong kung magiging maayos ba siya sa pag-iwan sa kanya ng kanyang mga boyfriend. Sinabi niya sa kanya na nagpaalam sila kahapon, at sinira ang kanilang relasyon, kaya pumasok si Danny at tinanong siya kung maaari niyang paginhawahin siya sa pamamagitan ng pagsira sa kanyang pagpupursiga. Nakatingin si Mili sa bintana kung nasaan si Yuji, at nanalangin sa Diyos na si Yuji ay makatagpo ng kaligayahan sa buhay at pagpalain sa lahat ng kanyang ginagawa. Sa pagtitipo ng takip silim, naglakbay si Yuji sa isang patag na tahanan, isang mahangin na araw nang bumalik siya sa kanyang pamilyar na bundok, at ang mga landas ay tulad ng kanyang naalala. Ang kanyang welcome home ay si Asako, at sa tingin niya ay mas mature na siya ngayon. Pagkatapos ng magandang plot development, sinabi ni Yuji kay Asako na ang makita niya ang kanyang mukha ang unang pagkakataon na natuwa siya na buhay siya. Sinabi sa kanya ni Yuji na hindi niya alam kung ano ang gagawin sa kanyang buhay, ngunit gusto niyang ibigay ang bawat bahagi nito sa kanya. Pagkatapos noon, natapos niya ang kanyang huling pagsasanay pagkatapos ng Vancouver International Airport, at iyon ang huling beses na nakita niya ang palakaibigang nakangiting mukha ni Danny. Habang umiiyak ang lahat, nagtaka si Yuji kung kailan matatapos ang biro ni Danny. Lumipas ang ilang buwan, at noong isa sa mga misyon ni Yuji sa Spain, tinawagan siya ni JB para umuwi kaagad dahil bumagsak si Asako. Ang tanging impormasyon na natanggap niya ay ito ay isang talamak na kondisyon mula sa pagbaril ng maraming beses sa kanyang buhay. Sinubukan ng mga doktor na gamutin siya, ngunit ang kanyang katawan ay naging lubhang marupok mula sa lahat ng mga substance na pinilit niyang inumin sa panahon ng kanyang pag-deploy. Nang dumating siya, sinabi ni JB kay Yuji na si Asako ay madalas na nawalan ng malay, at mas matagal na itong nakatulog. Pinuntahan ni Yuji si Asako, humihingi ng paumanhin sa napakatagal niyang pag-uwi. Hinawakan niya ang kanyang kamay, at tinanong siya ni Yuji kung siya ay mamamatay na sinabi niya na siya ay mamamatay na. Humihingi siya ng paumanhin sa palaging pagsisinungaling sa kanya na mananatili siyang buhay kasama niya. Nagsimula siyang umiyak, sinabi sa kanya na hindi pa niya natutunan ang lahat mula sa kanya, ngunit sinabihan siya nito na huminto sa pag-iyak at maging higit na lalaki tulad ng itinuro niya sa kanya. Sinabi niya kay Yuji na sa wakas ay naunawaan na niya ang ibig sabihin ng kanyang buhay ngayong malapit na siyang mamatay, ang kanyang pasya ang nagbigay daan sa kanya na iligtas siya at gugulin ang kanyang buhay kasama siya. Umiiyak si Yuji, sinasabi sa kanya na siya lamang ang kanyang nagliligtas na biyaya sa isang buhay na nagtaksil sa kanya sa bawat punto. Sinabi niya sa kanya na gusto niyang maniwala sa kanya hanggang sa huli, dahil siya lang ang dahilan kung bakit siya nagkaroon ng ikabubuhay. Sinabihan siya ni Asako na mabuhay sa kanyang buhay para sa kanyang sariling kapakanan mula ngayon. Kung tutuusin, iyon ang tipo ng lalaki na lagi niyang gusto. Sinabi niya sa kanya na hindi niya kaya, at nabuhay lamang siya dahil sa kanya. Sa tuwing nilalamig siya ang init na maaari niyang lapitan. Iniisip niya kung anong uri ng hinaharap ang mangyayari kung wala siya, ngunit hinihikayat siya nito na alamin ang kanyang sarili, upang patuloy na lumaban at magpumiglas, at maging ang lalaking palagi niyang nais na maging siya. Sinabi niya sa kanya na tinanggap na niya na siya ay mawawala, ngunit tinanong siya ni Yuji kung sino ang nagbigay sa kanya ng pahintulot. Kahit na Diyos iyon, gustong ipaglaban siya ni Yuji para manatili siya sa tabi niya. Sinabihan siya ni Asako na itigil na ang pagiging tanga. Ginugugol niya ang natitirang oras sa kanya, at sinabi niya sa kanya na ang mga bituin ay napakaganda ngayon. Tumingin si Yuji sa labas, at sinabi sa kanya na ang mga bituin ay napakaganda ngayon. Sinabi ni Asako kay Yuji na naaalala niya itong nakatingin sa mga bituin at umiiyak noong una itong tumira sa kanya.
Tinanong niya ito kung ano ang iniisip nito, ngunit sinabi sa kanya ni Yuji na hindi niya maalala. Tumatawa si Asako, na sinasabi sa kanya na alam niya ang kanyang tugon. Sinabi niya sa kanya na siya ay pagod, at tinanong siya kung maaari na siyang matulog. Sinabi sa kanya ni Yuji na maaari na siyang matulog, at pagkatapos nito, hindi na muling nagising si Asako. Ang kanyang katawan ay kinuha ng mga nasasakupan ni JB, at sinubukang hilahin ni Yuji ang kanyang sarili sa oras na siya ay na-cremate. Ipinaalam sa kanya ni JB na nakakita sila ng bala sa gitna ng mga abo, at naisip ni Yuji na bagay talaga ito sa personalidad ni Asako. Lumipas ang mga linggo, at iniisip ni Yuji kung pupunta ba siya sa parehong lugar kung nasaan si Asako kapag nakatagpo niya ang kanyang kapahamakan, ngunit hindi niya hahayaang mangyari iyon, hanggang sa matupad niya ang kanyang pangako kay Asako na pagliligtas ng 5 tao. Ito na lang ang natitira niyang layunin, ngunit balang araw, nais niyang makita siya muli. Natutulog si Yuji sa sahig sa loob ng maraming araw, ngunit dumating si JB para sampolin siya ng gising. Ang manatili sa cabin na yun kung saan nananatili pa rin ang presensya ni Asako ay pinupuno ang ulo ni Yuji ng mga kaisipang hindi niya dapat iniisip. Kaya dinala siya ni JB sa kanyang apartment para tumira sa kanya. Buhay na magkasama, magagamot nila ang mga sugat ng isa't isa at susuportahan ang isa't isa, o at least sa naisip nila na gagawin nila. Sa hapunan, sinabi ni JB kay Yuji na maaari siyang humingi ng kahit ano, at sinabi niya sa kanya na gusto niya ng mas magandang toothbrush dahil masyadong malambot ang kanya. Natarante dahil dito, tinanong siya ni JB kung ginagamit ba niya ang kanyang toothbrush sa buong panahon, at sinabi sa kanya ni Yuji na sinabihan niya siya na gamitin ang kahit ano sa bahay na ito. Napagtanto ni JB kung gaano siya katanga, at bumili ng 2 pang toothbrush. Humingi ng paumanhin si Yuji, ngunit sinabi niya sa kanya na dapat ay inaasahan niya na siya ay magiging kasing lupit ni Asako. Nakalulungkot, si Yuji ay naging isang bagay na nagpapaalala kay JB kay Asako na nag-abala sa kanya, at ni isa sa kanila ay hindi alam kung paano kumonekta sa isa't isa nang nangyari iyon. Nananatili siya at tinatanong siya kung ang makasama siya ay magpapaalala sa kanya kay Asako. Umiyak siya isang gabi, humihingi ng tawad dahil napakahirap para sa kanya. Lumipas ang mga araw, madalang nang umuwi si JB. Sa lahat ng oras na natitira sa kanya, iniisip niya kung dapat ba siyang maglakbay. Naalala niyang sinabi sa kanya ni Asako na kung may landas na hindi niya alam, dapat siyang huminto at subukang hanapin ang kanyang daanan. Kahit na gumagawa ng mga maling pagpili, dapat niyang subukang palawakin ang kanyang pananaw at tuklasin kung ano ang nasa unahan niya. Nangako siya sa kanya na magkasama silang maglalakbay sakay ng kanyang motorsiklo, ngunit hindi niya tinupad ang kanyang pangako. Bumangon si Yuji, sinabi kay JB na maglalakbay siya kung saan siya dalhin ng hangin, at nangako sa kanya na babalik siya. Nagulat si Yuji na napakadali niyang binitawan dahil malulungkot siya sa gabi, ngunit sumakay sa motorsiklo ni Asako. Habang nagmamaneho ay sinisigaw ni Yuji ang pangalan ni Asako. Lumipas ang mga araw, at nakilala niya ang mga tao mula sa lahat ng antas ng pamumuhay habang nagka-camping. Patuloy siya kahit nasa ulan, at maging nag-message kay JB na mahal niya ito. Sa isang lugar sa gitna ng kalsada, nasira ang kanyang motorsiklo at kailangan niyang ipahila ito. Lumapit sa kanya ang isang lalaki at tinanong siya kung gusto niyang sumakay sa isang lugar na ligtas, ngunit sinabi ni Yuji na isa lang siyang hangal na tumatakbo at walang mapupuntahan. Tumawa ang lalaki, iniisip na siguradong maganda ang maging bata, na may pagbabago kay Yuji. Sa gabi, iniisip niya kung ang pagiging bata ba ang kulang sa kanya, at nag-email kay JB na uuwi na siya. Nagbukas siya ng inumin upang ibigay sa libingan ni Asako, at humingi ng paumanhin na bumalik siya nang hindi naiintindihan ang anuman. Humingi ng paumanhin si Yuji sa pagkasira ng kanyang bisikleta, ngunit narinig niyang tinanong siya ni Asako kung nagsaya siya. Sinabi niya sa kanya na nasiyahan siya sa kanyang paglalakbay, ngunit iniisip niya kung ano ang dapat niyang gawin ngayon. Pakiramdam niya ay itinuro sa kanya ng paglalakbay na ito kung ano ang nawawala sa kanya, at iniisip niya na maaaring kailanganin na lang niyang magkaroon ng panibagong paraan ng pagiging bata at pag-aaral sa isang paaralan. Sa sandaling iyon ay huminto si Yuji sa pagkukwento sa buhay niya kay JB, at nakatanggap ng tagubilin mula sa mga commander ng militar na kumpletuhin ang isang misyon sa ilalim ng Article 9. Ipinaalala nila sa kanya na ang kabiguan ay hindi isang opsyon, at ang pagtanggi sa misyong ito ay magiging katulad ng pagtataksil. Nakadapa si Yuji, direktang nakatutok sa kanyang target. Naririnig niya ang music box na tinutugtog noon ni Oslo para sa kanya at ang mga salitang nagkumbinsi sa kanya na maging tao siya ngayon.
Kinumpirma ni Yuji ang target sa kanyang saklaw. Gayunpaman, sinimulan niyang napagtanto na ito ang pinakamasamang sitwasyon. Mag-like at mag-subscribe kung gusto mo ng kasunod ng anime na ito. Salamat sa panunood.